Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, talagang nagiging mainit na po yung bangayan ni Mayor Isko Moreno at ni Congressman Chua. Dahil nga doon sa ginawa ni Chua na pinademolish di umano yung isang basketball court, pati mga daycare, pati yung senior citizen sa office, nang wala man lang demolition permit. So dahil doon uminit na talaga yung ulo ni Mayor Isko na para kasing sinasagasaan na yung lungsod ng Maynila na binabypass. So parang hindi na dumadaan sa kanila yung mga ganong klaseng mga yung mga ganong order na alam naman natin na kailangan yan dumaan muna sa lungsod ng Maynila o sa City Hall bago ipatupad. Pero ang nangyari, dahil daw sa utos ni Chua, dinimolis ng DPWH o ng contractor yung basketball court. Kaya uminit ang ulo ni Mayor Isko. Pero bago doon, bago pa man nangyari yon yung pag-init ng ulo ni Yorme Isko, dati pa naman niya yung binabanatan. So, nagsimula yan nung election day, 'di ba? Pero sa mga panahon na 'yon, puro ad hominem lang yung ginagawa ni Mayor Isko. So, puro pang-aasar lang. Pero meron na rin siyang konting idea kung ano ba yung mga nangyari sa lungsod ng Manila nung iniwan niya ng 3 taon at ipinasa nga niya kay Mayor Hani Lacuna. Kaya pala noong mga panahon na 'yon, ang binabanat sa kanya ni Hani Lacuna at ni Joel Chua pagta-traitor daw dahil ibinili na raw sa kanila ni Yorme Isko yung Maynila dahil mag-retire na raw siya sa politika. So, dahil doon, maraming nananawagan na siya ay bumalik ng Maynila. Kaya nung siya ay naupo bilang mayor uli ng Maynila, doon niya na nakita ang kalagayan ng Maynila na sinalaula pala talaga ng mga napag-iwanan niya yung lungsod at talagang disappoint siya ng sobra. So, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mainit ang ulo ni Yorme Isko dito kay Congressman Chua dahil ba naman anak ng kamote, nagpatayo ba naman ng building sa tapat ng eskwelahan na ang sukat halos 2 di pa lang nasa bangketa mismo. At ang nakakatawa, hindi man lang daw kumuha ng permit yung nagpatayo ng building o yung contractor, pero yun daw ay ginastusan ng congressman ng halagang 19 million. So ito panoorin po natin kung saan ba nagsimula yung panggagalaiti ni Yorme Isko dito kay Joel Chua. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ang video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung saan talaga uminit ang ulo ni Yorme Isko bago pa itong naging itong pag-demolish ni Joel Chua doon sa basketball court. Nakakita, pera ng congressman, pera ng taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. So, doon pa lang, uminit na yung ulo dyan ni Yorme Isko dahil nga nagpatayo ng barangay hall sa sidewalk mismo sa tapat ng eskwelahan na ang lapad lang halos 2 dipa at apat na palapag. At yan daw ay ginastusan ng 19 million. So dito ang naging kumbaga ang nag-request ng building na yan is si Joel Chua. So hindi yan alam ng lungsod ng Maynila
So naipatayo yan nang wala man lang kahit anong permit daw, sabi ni Yorme Isko. Kaya dito parang lumalabas dito na above sa City Hall itong si Congressman Chua dahil hindi na kumuha ng permit o pwede naman talagang hindi kumuha ng permit yung nagtayo ng building dahil siguro inarbor o kung ano man dahilan pero ang malinaw walang permit. Pero ito pinagtanggol ni Joel Chua nung ito sinita ni Mayor Isko. So, ito panoorin po natin kung paano dinipensahan ni Chua yung building na pinagiba ni Yorme Isko. Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga constituents. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na eh. Diba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Totoo naman yung sinabi ni Congressman Chua, okay naman sana na mayroong barangay hall sa tapat ng eskwelahan. Ang hindi lang okay doon yung ito nasa bangketa. MMDA nga, 'di ba, sinisita yung mga nagtitinda sa bangketa, pinaalis. Yung mga naka-obstruction sa kalsada, pinaalis dahil bawal. Pero ito itinayo mismo sa bangketa, tapat pa ng eskwelahan. At dito dinidepensahan niya na dumaan daw ito sa tamang proseso. So ibig sabihin, alam niya yung pagpapatayo ng building na yun dumaan daw sa tamang proseso. Pwedeng kumuha ng permit pero base nga kay Yorme Isko, wala raw permit. So ibig sabihin, ito parang inarbor yung yung permit, parang siguro sinabihan na lang yung mayor na sagot ko yan. Kaya naitayo yung building. Pero hindi lang yan yung naging hindi lang yung tagang main factor bakit nagalit ng sobra si Yorme dito kay Joel Chua dahil nga namimihasa na Kasi ito na yung pinaka-latest na kinagalit ni Yorme Isko nung magpa-demolish itong si Congressman Chua ng isang basketball court nang wala man lang demolition permit at hindi dumaan sa City Hall ng Maynila. So ito panoorin po natin. Ibang balita, binanatan ni Manila Mayor Isko Moreno si Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng isa umanong illegal demolition. Buwelta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat ko kumpis kayo nyo. Walang permisya. Mga kumpis na yan. Nanggagalaiti si Manila Mayor Isko Moreno nang abutan niya ang mga heavy equipment sa loteng dating kinatatayuan ng Rasak Covered Court sa Santa Cruz. Giniba umano ang covered court para pagtayuan ng bagong istruktura. Pero ayon kay Yorme, illegal ang demolisyon dahil walang permit. Ang alam niya raw na nasa likod ng proyekto ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua. So dito, hindi naman niya inaakusan directly ito si Congressman Chua pero kumbaga sa pagkakaalam niya lang si Joel Chua raw or si Joel Chua yung nagpa-demolish nung basketball court base na rin yun dun sa sinabi nung inabutan ni Yorme na na contractor na gumiba doon sa basketball court. So hindi pa naman kumpirmado pero dito may pag-amin itong si Congressman Chua doon sa hinamon ni Mayor Isko. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Sinabi ko na sa inyo
may gobyerno sa lungsod ng Manila, and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Agad namang pumalag si Congressman Chua. Bakit daw parang kasalanan niya? Giit niya, hindi siya ang dapat sinisita, kundi ang Department of Public Works and Highways. Ito, yan na. Literal na parang naging makapili na itong si Congressman Chua. At tinuturo niya na yung DPWH dun sa kapalpakan na ginawa ng kontraktor o ng DPWH kung sino man yung gumagawa doon dahil sumablay sila kay Yorme Isko. So, literal na nagiging makapili si Congressman Chua, nagtuturo na lang para may iwas yung sarili niya. Congressman lang daw ang nagpropose ng proyekto, pero DPWH ang bahala sa implementasyon. Yung pagkukuha po ng permit na yan ay trabaho po yan ng DPWH. Diba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ng congressman. Wala nang sinabi, gusto lang magpasikat. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Community center dapat ang ipatatayo sa lugar. Ayon kay Chua, 2020 pa ang plano kung kailan si Yul Servo pa ang congressman. Ipinagpatuloy lang. Tama naman yung punto ni Congressman Chua na DPWH dapat ang kumuha ng permit sa City Hall bago sila magsimula ng magpatayo ng building or bago sila mag-demolish ng kung ano man dyan. Ang problema, wala ngang permit ng building permit, walang demolition permit. So, ibig sabihin, pwedeng ito nag-name drop o pwedeng sinabing sagot na to ni Congressman. So, pinaikot niya na dun sa City Hall. So, binaypass. Parang ganun ang lumalabas dito. Kaya, nagalit dito si Yorme Isko. Parang namihasa kasi dun sa mga barangay hall na pinatatayo ni malangang building permit. Kaya nga china-challenge niya, di ba, na pwede ba magpatayo ng building na wala malang permit sa City Hall. Siguro dun sa hindi na siguro dalawang barangay hall yung pinagiba ni Yorme Isko na wala ngang permit. Pero dahil nga ito mas malala to, demolition to. Dinimolish yung property ng property. Dinimolish ni Congressman Chua, sabi nga ni Yorme, yung basketball court nang walang permit. So doon nakita na ni Yorme na umaabuso na si Chua, kaya ito kinalos niya na. Tuloy lang daw niya ito at isinulong na mapondohan dahil para raw sa mga palaboy o homeless ang proyekto. Pero ayon kay Mayor Isko, may maapektuhan sa demolisyon. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Welta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko at namimili lang ng kalaban sa politika. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso. Tama naman si Congressman Chua doon. Na marami talagang barangay hall sa Manila na alos na sa bangketa na. Pero ang mali lang kasi rito, sabi nga ni Mayor Isko, mali na yung dati, ba't kailangan pang sundan? Yung mga dati pwedeng palagpasin na yun dahil nga matagal na nakatayo. Pero itong mga bagong itatayo pa lang, hindi naman tama na parang hayaan na lang. So kailangan lang isaayos, dumaan sa tamang proseso. Pero dito, umiyak na ng sobra rito si Congressman Chua kasi talagang tinamaan siya ng todo rito sa mga sinasabi ni Yorme Isko. Ito yung makaka-apekto sa kanya sa susunod na eleksyon dahil ito, tatakbo ulit ito para sa 2028. Talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Mayor Isko, pero ipinag-utos na ng alkalde ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment sa lugar. Nagbabalita. So, kawawa rito yung DPWH man to o contractor, kung naman contractor to kasi
sasabihin nila rito na imbis na kumita, nalugi pa sila kasi kinumpis ka ni Yorme Isko yung mga heavy equipment. So, possible yan kung mapapatunayan na may mali silang nagawa rito, kukunin niya ng city government ng Maynila at malamang ibebenta yan. So, yung contractor o yung DPWH, malulugi. Siyempre, magkano yung isang truck na yan, lalo na yung isang heavy equipment doon na tagang yung bumubulas ng lupa, malamang ilang milyon ang presyo nun. So, imbis na kumita, naging palugi pa. So, ito yung naging sagot ni Yorme Isko sa mga banat ni Congressman Chua na nambubuli lang daw itong si Yorme Isko dahil selective daw. Pero kung tutuusin, tama lang naman na binubuli ito ni Yorme Isko itong si Congressman Chua kasi siya rin naman bully siya nung siya ay nag-hearing sila ng Quadcom, nung Public Accountability and Good Governance, di ba? Binubuli niya yung mga resource person. Ngayon, nung siya na yung binubuli, nag-iiyak na. Kaya ito yung naging sagot ni Yorme Isko sa sinasabi ni Congressman Chua na nambubuli lang daw itong si Yorme Isko. Alam mo yung manloloko, lawyer, sorry, hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli, bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobola ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Yan natumbok ni Yorme Isko yung ginagawa ni Congressman Chua. Totoo naman, di ba? Kapag ginagawa pa lang yung proyekto, very proud, di ba? Pinagmamalaki nila na dahil sa initiative nila na isasakatuparan yung mga proyekto. Pero nung nagkabulilyaso na yung kanilang proyekto, ito ang isisisi sa DPWH na parang kala mo wala silang kinalaman, wala silang, alam yun, hindi sila nagturo, hindi sila gumalaw para gawa ng aksyon niya ng DPWH. So literal na nagiging makapili itong si Congressman Chua. So dito, huling-huli ni Yorme Isko yung galawan ni Congressman Chua. Pati yung pambubuli ngayon, kumbaga parang lumalabas, taste of your own medicine. Diba? Ang lakas mo mambuli sa Kongreso, ngayong ikaw ang binubuli, nag-iiyak ka. So, huwag ganun. Kumbaga sa sabi nga nila, di ba? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. So, nambubuli ka, ngayon, ikaw na yung binubuli. So, tanggapin mo at sagutin mo yung mga paratang sa'yo ni Yorme Isko. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.